Si Attorney Gilbert Andres, yan po yung isa sa mga prosecutor dun sa International Criminal Court, ay nagsalita na at nagpaliwanag. Napakasimple lang pala naman kumuha ng warrant of arrest eh. Lalo ngayon nga pong kinumpirm na ng ICC na talagang merong warrant of arrest. Yung pala ipiprint lang eh. Nasa website na yan. Eh bakit hindi makakuha yung ating ibang mga otoridad? Ayaw ba talaga nyo nang makita o ano nga ba talaga? Ito, sinasabi ni Attorney Andres. Simple lang po yan eh. Kung nasa Pilipinas po tayo, ang batas po natin ang iiral, ano? At alam niyo po, sa batas po natin, whether sa, sa rules of court or electronic evidence natin, ay pag nasa website po yan at i-print out po yan, technically, considered original po yan. Kung i-print out mo yun, ICC arrest warrant against kay Senator Bato from the ICC website po. Ayun so napakalinaw. Huwag natin muna pag-usap. So napakalinaw. Nasa website, ipiprint mo lang, yun na yung warrant of arrest. So, kaya pala nagkaroon ng kopya ang NBI siguro. Maaaring ganun ang ginawa. Eh bakit hindi magawa ng pulis yun? Tatanong lang po. Kapulisan, medyo double time kayo. Kasi kung ganyan pala ang proseso, eh si Attorney Andres yan, alam niya yan eh. Na ganun pala. So, pag nasa website, i-print mo yung warrant of arrest at yun ang gamitin mo sa pag-aresto. Kaya pala sabi nung spokesman ng ICC, nag-issue na sila, nasa Philippine Authority, Philippine Government na ang implementation yan. Ayan. Ano po inyong masasabi yan? Samantala, dumadami po ang mga abogado, ng mga law professor sa iba't ibang mga eskwelahan sa buong bansa, pati Integrated Bar of the Philippines, nagsalita na rin, pati mga retiradong Associate Justice ng Supreme Court, ay iisa ang linya nila. Dapat ang Senado ay magtrabaho ang naaayon sa batas at hindi magbigay ng proteksyon sa isang kasamahan na merong warrant of arrest. Isang issue yan. Dapat daw ang Senado ay maging halimbawa na sila ang sumusunod sa batas at hindi dapat mag-violate sa batas. Matindi po yan. Kasi ang nakikita natin ngayon na pagbibigyan nila ng proteksyon kay Bato de la Rosa ay labag sa batas ayon sa mga abogado. Hindi daw kailangan ang warrant of arrest galing sa Philippine Court para arestuhin at ipatupad ang ICC warrant of arrest. Yan ang kanilang paniniwala. Pero ang ginigiit palagi ni Alan Peter Cayetano, abogado, Senate President, hindi daw nila ibibigay si Bato hanggat walang court order warrant of arrest galing sa Philippine Court. Yun ang kanyang paniniwala. Pero dahil nagkagulo nga sa Senado, nakatakas o pinatakas si Bato. Ngayon, si Bato ay nawawala. So, ano ngayon ang imahe ng Philippine Senate at ng mga senador ngayon? Hindi ko nilalahat kasi 13 lang naman ang kontrol dyan ni Alan Peter Cayetano. Yung iba ay minority na hindi naniniwala sa kanyang ginagawa. Dahil ang kailang paniniwala, actually mayroong resolution. Yung 5 senador, minority, na dapat daw ay voluntaryong sumurrender si Bato de la Rosa. Nakapirma sa resolution si Soto, Lacson, Aquino, Monteveros at Pangilinan. Yun ang purpose ng kanilang resolution. Pero ang paninindigan ng liderato under Cayetano, hanggat walang warrant of arrest galing sa Philippine Court, ay mananatili daw sila merong karapatang kupkupin si Bato de la Rosa. Naloko na, ay nawala ngayon. Lumabas ng Senado, nawawala na. Ang tanong, babalik pa ba yan? Baka hindi na. Dahil naman amin naman o hindi, sa aking personal na opinion, pumasok lang yan, pinapasok ni Alan dahil sa interest niya, makuha yung majority para maging Senate President. So, pinakinabangan at ginamit si Bato ng kanyang kasamahan. Tapos, nakawala. Kaya nga ang duda, ang tanong, pinakawalan ba o tumakas? Kasi tapos na yung mission. Ngayon nawawala na. Ngayon kung babalik siya sa Senado, tama lang dahil Senador, dapat pumasok siya. Kung hindi siya babalik,
Yun ang problema. So, kaya po mas maraming magagaling at mga eksperto sa batas ang nagsasabing mali ang Senado. Walang jurisdiksyon ng Senado. Hindi trabaho ng Senado na mag-custody ng isang mayroong warrant of arrest na kasamahan. Sa halip, ang panawagan ng mga abogado, magtrabaho ng naaayon sa batas ang Senado. Hindi yung kung ano-ano. Na alam naman natin kaya sila'y nag-take over dyan, ang 13, dahil nandyan na yung article of impeachment. Gusto nilang makontrol ang Senado dahil nandyan na yung article of impeachment mula sa Kongreso na ini-impeach si Sara Duterte na ang sapantahan ng nakakarami gustong pagtakpan ng kasalukuyang Senado itong si Sara Duterte. Yan po yung masaklap. So, dalawang issue yan. Pinagtakpan si Bato, gusto pang pagtakpan si Sara, ay yan ang posibleng mangyari. Okay? Yan ang sapantaha ng marami. At ako'y malapit na rin maniwala na yun ang kanilang ginagawa. Kasi obvious, pinagtakpan si Bato. Hindi nga nahuli kahit may warrant of arrest hanggang sa nakawala eh. Sa halip na isinurrender nila, sila yung gumagawa ng batas, hindi nila sinurrender. Nakawala na lang. So, maaari kayo, in-escort pang araw ng isang senador. Ay, di ba? So, pinagtakpan. Ay, itong impeachment, nansa kanila na. Ang article of impeachment. Anong gagawin nila dyan? Di ba ang trabaho ng Senado at pinanumpaan? Trial and decide. Yun lang ang trabaho nila. Wala nang iba. Ang tanong, gagawin ba nila? Abangan natin. Ha? Huwag po kayong matakot sa mga senador. Huwag kayong matakot kahit kanino kung tayo ay nasa tamang paniniwala at naaayon sa mga batas. Karapatan ng lahat ng Pilipinong magsalita tungkol dyan. Pero dapat may resibo, dapat may pinanghuhugutan. Marami akong pinanghuhugutan, kaya marami akong opinyon. Marami akong pinanghuhugutan, kaya marami akong idea. Ang galit, at hindi lang naniniwala sa akin, ay yung sektor na dahil hindi nila ako makuha, dahil hindi nila ako kapanalig, dahil ayaw nila ng aking sinasabi kasi hindi yun ang kanilang paniniwala. Eh okay lang yun. Lahat naman tayo entitled sa ating paniniwala. Hindi naman natin makukuha lahat ng mga tao. Pero yung sila'y nagmumura, nagbibintang, nagbabanta, kawalan ng argumento. Kasi kaya nila ginagawa yan, paulit-ulit, troll yan. Yan ang utos sa kanila. Digital operation yan. Mga ghost people yan. Mga multong tao yan. Hindi yan tao, multo talaga ang nagbibigay ng mga pagbabanta at kung ano, walang identity. Kasi yun ang kanilang misyon. Sirain ang kredibilidad ng mga nagbabalita ng totoo. Sirain ang reputasyon at laman ng totoong balita. Yun ang kanilang misyon. Pero dahil ako po ay 3 dekadang mahigit na sa pagbabalita, paano naman ako susuko sa kanila? Yung mga bago o hindi alam kung ano ang trabaho ng pagbabalita, baka matakot sa kanila. Ako hindi. Prinsipyo, paninindigan. Nagbabalita ako. Nagbibigay ako ng opinion. Karapatan ko yun. Hindi ako susuko sa troll. Hindi ako susuko sa mga ganong klaseng paniniwala. Please like and share. Subscribe and follow.